Chapter 7. Magsorry ka sa akin at aayusin ko ang lahat. Seryosong sabi ni Lin Yue habang nakatingin kay Li Rutai. Napapikit si Li Rutai. Halatang labag sa loob ang gagawin. Pero alam niyang wala siyang choice. Okay, pasensya na. Natakot lang kasi ako na baka niloloko mo siya. Mahina niyang sagot. Tahimik na tumango si Lin Yue pero sa isip niya, ang kapal naman ng mukha ng taong to. Pamilya na rin ako pero parang walang respeto. Ako pa ba ang dapat magpaalala sa kanya? Biglang sumabat si Li Rubing. Halatang naiinis. Hoy, ano ba itong ginagawa mo? Pamilya tayo, tulungan mo siya. Tama na yung drama mo. Sumagot si Lin Yue. May halong hinanakit. Hindi naman niya ako tinuturing na pamilya. Kita mo naman. Agad namang bumawi si Li Rutai. Siyempre naman, pamilya kita. Sorry na talaga. Aaminin ko nag-overreact ako. Tinitigan siya ni Lin Yue. Ganito na lang. Para sa kapatid mo. Bibigyan kita ng plano kung paano aayusin tong gulong to. Pero kailangan mong sundin lahat. Wala kang kalalagyan kung hindi. Biglang tumahimik ang lahat. Ang bigat ng tensyon sa kwarto habang nagsimulang magsalita si Lin Yue. Unang-una, sabi ni Lin Yue, kailangan mong alisin si Sihu. Mas marami siyang alam kaysa dapat niyang nalalaman. Hanggat buhay siya, hindi tayo safe. Ano? Napamulagat si Li Rutai. Si Lin Yue, kalmado pa rin. Itinuloy niya. Si Sihu, madalas pumunta sa Villa No. 17 sa Lotus Pond Manor. Nandoon siya kasama ang mistress niya at may mga pinagbabawal na gamit sila doon. Kung mamatay siya sa overdose, walang magdududa. Kita ang kaba sa mukha ni Li Rutai. Grabe bro, parang ang intense naman ito. Pero oo, maganda yung idea mo. Pangalawa, sabi ni Lin Yue. Hindi nagbabago ang tono ng boses niya. Lahat ng ebidensya ay nasa kay Liao Bao. Kung makukuha mo yon at masisira mo, magiging safe ka. Pero hindi mo siya basta-basta makukuha. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Li Rutai. Tila nalilito. Nagpatuloy si Lin Yue. Pumunta ka sa Willow Street No. 2, Avenue Unity, Room 500. Sa ilalim ng master bedroom closet, may nakatagong safe. Ang password, 571. Nandoon ang mga ebidensya. Kapag nakuha mo yon, siguraduhin mong sirain mo agad para walang leak. Nanlaki ang mata ni Li Rubing. Grabe ang lupit mo. Sobrang detalyado mo. Pati password alam mo. Nangiti lang ang sagot ni Lin Yue. Pero hindi pa rin siya tumigil. Pangatlo, kailangan mong kausapin ang matandang lalaki tungkol dito. Lalo na yung tungkol sa negosyo kay Sihu. Kailangan mong ipaliwanag ng lahat. Tandaan mo, Wei family ang kalaban natin dito. Matagal nang magkaaway ang Lee family at Wei family. Kaya gusto ng Lee family makipag-alyansa sa Ding family. Kung hindi ka magpapaliwanag, baka masira ang plano natin. Tumango si Li Rutai. Halatang pressured. Oo na, kakausapin ko siya. At panghuli, sabi ni Lin Yue, tumingin kay Li Rutai na parang sinusubukan itong sindakin. Pasabugin mo ang Crown Club. Huwag masyadong malaki. Sapat lang para mapansin ng media. Kapag nangyari yon, may dahilan kang isara at i-renovate ang lugar. Walang magdududa. Nagulat si Li Rutai. Sunog? Bro, hindi ba sobrang risky yan? Kung magagawa mo ang apat na bagay na to, tiyak safe ka. Kalmadong sagot ni Lin Yue. Biglang hinatak ni Li Rubing ang tenga ng kapatid niya. Naiintindihan mo ba lahat ng sinabi niya? Oo ate, tama na. Huwag kang mag-alala, gets ko na. Reklamo ni Li Rutai habang pilit inaabot ang tenga niya mula sa kamay ng kapatid. Habang nag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Li Rutai. Sinagot niya to. Ano? Magkano ang nalugi? 2 billion? 2 billion? Sigaw niya. Galit na galit. Papunta ako dyan, hintayin mo ako. Pagkababa ng tawag, hinarap niya si Lin Yue. Bro, may emergency lang.
Kailangan kong pumunta sa casino. Hintayin mo ako dito. Ngiti lang ang sagot ni Lin Yue. Si Shen Wangjun ba yun? Yung may-ari ng Fuxiang Aluminum? Nagulat si Li Rutai. Paano mo nalaman yan, bro? Lumipat ang eksena sa casino. Nandoon si Shen Wangjun. Halatang kinakabahan at muling natalo. Masayang masaya ang blonde guy na kalaban niya. Ang saya ko ngayon, Boss Lee. Ang dami kong pera. Okay lang ba yun sa'yo? Kumpiyansang umiti si Li Rutai. Kaunting pera lang yan. Kaya pa ng Lee family na maglaro ng mas marami. Natawa ang blonde guy. Ang galing ng araw ko. Pero parang hindi ka na natuto, Mr. Lee. Biglang sumingit si Lin Yue. Pwede ba ako sumali? 2 laro lang. Chapter 8. Yung blonde guy biglang sabat. Bakit may bagets dito, Mr. Lee? Mukhang masyado kang humble ngayon ah. Natalo ka na ng 200 million sa akin tapos gusto mo pa rin magpatuloy. Parang nakakahiya naman. Tapos, lumapit siya kay Lee Rubing. Sis, marunong ba magsugal ang boyfriend mo? Sumagot si Lee Rubing. Hindi ko masyadong sure. Nagpatuloy yung blonde guy. Ang mga gambling masters magaling magbasa ng galaw base sa maliliit na expression at habitual movements. Kailangan ng matinding experience dito. Hindi ito kakayanin ng bagets lang. Sa tingin ko pa lang sa expression niya, kaya kong hulaan kung ano yung mga baraha niya. Lumapit si Lee Rubing. Sure ka ba kaya mo to? Sabi ni Lin Yue, walang duda. Kaya kong talunin kahit anong kasino sa mundo. Ay sige, pakita mo nga. Hindi niya tinignan yung nakatagong baraha niya. Yung blonde guy nagulat. Ha? Ano yan? Habit? Pinakita niya yung alas. Ikaw na mauna, mas malaki ang hawak mo. Sinimulan sa 500,000? Sumagot ang blonde guy. Call ako. Ikaw, Mr. Lee. Matapos ang ilang round at nakarating na sila sa round 21. Panalo na naman ako, saad ni Lin Yue. Tapos sinabi ni Li Rutai sa blonde guy, parang nauubos na ang swerte ng tao mo. Confident pa rin si blonde guy. Hindi, tingin ko may lucky break pa siya. Nag-isip siya. Haha, akala mo siguro panalo ko na, pero hindi mo alam, nasa bitag ka na. Naalala niya yung sinabi ng lalaki habang naglalaro kasama si Lin Yue. Gusto ko matalo muna sa simula para maobserbahan ang habits ng kalaban. Huwag kang mag-alala. Pero si Lin Yue, kampante. Nasa round 30 na tayo. Si Lin Yue, nag-bet ng 1 million. Hindi pa tumitingin ng lalaki sa kanyang nakatagong baraha pero nag-call na siya. Sabi niya, sige, isa pa, 1 million. Confident si Guy. Alam ko, pangit ang barahang hawak niya. Isang pares lang ng kings. Sigurado panalo ako. Kaya sinabi niya, all in. Si Lin Yue, chill lang. Hindi tumingin sa baraha niya. All in din. Biglang sumabat yung guy na nakaglasses. Ang liit ng pera sa table. Dagdagan natin ng 100 million. Nagustuhan ni blonde guy. Kulang yung 100. Gawin nating 200. Yung mga bunny girls, may dalang malalaking case na halatang may lamang malalaking chips. Sabi ni Lin Yue sa lalaki, erase ko pa ng 100 million. Tapos, tinuro niya yung baraha niya. Napansin ng lalaki, pag tinuturo ni Lin Yue yung baraha niya, ibig sabihin, maganda talaga yon. Malamang ace yan. Kaya nag-isip siya. Fold na lang ako. Blonde guy, sayang. Kung sumunod ka sa payo ko, may extra 50 million ka pa. Biglang tumawa si Lee Rubing. Alam naman ng lahat na ace yung bottom card mo. Pinulot ni Lin Yue yung card niya at pinakita. Hindi, 2 of hearts lang pala. Galit na galit yung lalaki. Naloko mo ako, sabi ni Lin Yue. Huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo yun. Yung lalaki na nakaglasses, nag-iisip na naman. Huwag kang kampante. Nakuha ko na ang isa pang habit mo.
Round 31 na. Ang card ng lalaki, 9 of diamonds. Unless 9 of spades siyang nakatago, walang chance manalo. Tapos sabi niya, mukhang maganda ang hawak mong baraha. Tapusin na natin to. 200 million, all in. Si Linyube, kalmado lang. Sabi niya, interesting. Call.